Hello po, my dear parents. This is to facilitate how to accomplish Module 10 of Kindergarten. Ang Module 10 po ay tumatalakay tungkol sa pagsasagawa ng mga pamamaraan sa pag-aalaga ng katawan. Aralin 1, kaya kong alagaan ang aking sarili, napapanatili ko itong malinis. Subukin, kulayan ang mga bagay na ginagamit sa paglilinis ng katawan. Patukoy muna po yung bawat larawan sa mga anak natin. Ito po, patukoy muna po yan. Tapos pagkatapos mo natukoy ang bawat isa, kulayan po nila yung mga gamit sa paglinis ng kanilang katawan. Tuklasin, mobile. Ito ang mga bagay na ginagamit sa paglilinis ng katawan. Materials, cardboard, papel, lapis, Crayola, pandikit o glue, pantali, yarn, hanger, paalala. Mag-ingat sa paggamit ng tulis na bagay tulad ng lapis, gunting at kahoy. Pamamaraan, gumupit sa lumang libro o magprinta. Huwag na pong gumupit sa lumang libro. Magprinta na lang. Umagasin na lang po sa libro. Magprinta o gumuhit na lamang ng mga larawan kung paano natin mapanatiling malinis ang ating katawan. Idikit ang yarn o tali sa larawan gamit ang pandikit o glue. Itali ang mga larawan sa hanger o kahoy. Ganito pang gawin nyo. Isabit ang nagawang mobile sa bintana o pintuan. Huwag na po kayong gumupit ng lumang larawan sa libro. Pwede po kayong maguhit na lang. O kaya magupit sa magazine. Suriin, panuto. Bakatin ang mga salita at kulayan ng maayos ang mga larawan. Bigkasin ang salita kasabay ng iyong tagapagturo. Yan. Bigkasin po, basahin po yung mga salita. Tapos ituro po sa ating mga anak. Paliligo, pagsusuklay, pagsisipilyo, pagyamanin, panuto, pag-ugnayin ang mga bahagi ng katawan at ang mga bagay na ginagamit sa paglinis nito. So, hanapin po dito yung hanay A, hanapin po yung mga ginagamit sa hanay B. Isa-isip, gupitin ang mga larawan at idikit ito sa uod. Tiyakin na ang pagkakasunod-sunod ay ang tamang paraan ng pagsisipilyo ng ngipin mula bilang 1 hanggang 3. Isagawa. Panuto. Isulat ang 1, 2, 3 sa loob ng bilog ayon sa wastong pagkasunod-sunod ng tamang paraan ng paliligo. Aralin 2, kumakain ako ng masustansyang pagkain. Subukin. Panuto. Bilugan ang mga pagkain na nagpapalusog sa ating katawan. Ipatukoy muna po yung mga larawan, pagkatapos po bilugan ang mga pagkain na nagpapalusog sa ating katawan. Tuklasin, make a healthy meal. Pagpipilian, maglaga ng saging, itlog o kamote. Gumawa ng egg sandwich. Gumawa ng fruit salad. Magluto ng ukoy.
Pamamaraan, gawin ang napiling healthy meal. Ituro sa anak ang gagawin ninyo. Hayaang tumulong ang iyong anak at ipaliwanag ang kahalagahan ng mga pagkain ito sa ating katawan. Suriin, panuto, kulayan ang mga masustansyang pagkain. So, patukoy muna po yung larawan bago magkulay. Kulay lamang yung mga masustansyang pagkain. Pagyamanin, panuto. Gupitin ang mga masustansyang pagkain at hindi masusustansyang pagkain na nasa kaliwang bahagi. Idikit ito sa loob ng tamang kahon. Yan, gugupitin niyo po, tapos dikit po dito sa tamang kahon dito sa kanan. Isa-isip, panuto, gupitin ang mga larawan sa gilid at idikit kung saan ito susunod. Mag-ingat po sa paggamit ng mga tulis na bagay ng gunting. Sa gawa, panuto, sa loob ng bilog, gumuhit ng prutas o gulay na paborito mo. Aralin 3, nag-ehersisyo ako, nagpapahinga ako kapag ako ay napapagod at natulog ako sa tamang oras. Subukin, panuto, ikahon ang mga gawain na nagpapalakas at nagpapatibay ng katawan. Yan. Patukoy muna kung anong ginagawa ng nasa larawan. Tuklasin, isagawa ang mga hakbang sa pag-ehersisyo. Una, iyuko ang ulo ng paharap at palikod. 8 counts. Pangalawa, iikot ang kamay ng paharap at palikod. 8 counts. Pangatlo, iikot ang baywang ng pagkaliwa at pakanan. 8 counts. Pang-apat, ipadyak ang mga paa. 8 counts. Pang-lima, tumalon. 8 counts. I-record nyo po ito. Video po ito habang ginagawa po nila yung pag-ehersisyo. Suriin, panuto, bakatin ang salita at kulayan ng maayos ang larawan. Ehersisyo. Pagyamanin. Guhitan ang happy face, masayang mukha kung tamang paraan ng pagpapahinga at malungkot na mukha kung hindi. Guhit sa kahon. Isa-isip, tingnan ang pagkakasunod-sunod ng mga larawan. Gupitin mula sa baba ang kasunod na larawan at dikit sa loob ng kahon. Paalala, mag-ingat po sa paggamit ng mga tulis na bagay gaya ng gunting. Sa gawa, panuto, kulayan ang mga ginagawa mo upang tumibay at lumakas ang iyong katawan. Aralin 4, kailangan ng katawan ko ng tubig at hangin. Subukin. Pagmasdan mo ang larawan. Ito. Ano ang ginagawa ng bata? Bakit kailangan natin uminom ng tubig? Ilang basong tubig ang dapat natin inumin? So habang sumasagot po, i-video po ninyo yung mga anak natin. No? Tuklasin, panuto. Punitin at idikit ang bughaw na kulay ng papel sa hawak na baso ng bata. Kulayan ng maayos ang bata. Ito. Suriin, panuto. Punan ang checklist ng bilang ng tubig na naiinom mo sa bawat araw. Iguhit ito sa tapat ng bawat araw. Halimbawa, 5 baso ng tubig ang inom mo. 5 basong tubig din ang iguhit mo. Yan. Dito linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pagyamanin, bilugan kung ilang baso ng tubig ang iinumin araw-araw. Bilangin mo. Magbilang ka dito kung ilang dapat na baso, no?
Tsaka bilugan. Lahat yung baso na binilang na iinumin sa bawat araw. Isa-isip, gumuhit sa baso o gumupit ng batang umiinom ng tubig at idikit ito sa baso. Bakati ng kulay, bughaw ang salitang tubig. Sa ibaba at bakati naman, kulay pula ang salitang hangin. Tubig, hangin. Aralin 5. Kaya kong protektahan ang aking sarili mula sa kapahamakan. Subukin, tanungin sa bata. Pagmasdan ang mga larawan. Alin ang larawan na nagpapakita ng ligtas na gawain? Bilugan ito. Alin naman sa mga larawan na nagpapakita ng di ligtas na gawain? Guhitan ito ng parisukat. Tuklasin. Lagyan ng check ang kahon kung ligtas ang gawain at X kung hindi. Patukoy muna ang ginagawa sa larawan. Suriin, pamamaraan. Gumuhit ng larawan o gumupit sa lumang libro. Huwag na sa lumang libro, pwede lang magazine. Ng mga larawan na papakita ng pag-iingat sa sarili. Pwedeng kumuha sa internet kung may gamit sa bahay at mag-print. Idikit ito sa loob ng kahon, isa-isa gamit ang glue. Sa turo ng tagapagturo, isulat sa labas ng kahon kung ano-ano ang mga nakikita sa larawan. Pagyamanin, panuto. Gupitin ang mga larawan na nagpapakita ng ligtas na gawain. Idikit ito sa loob ng kahon. Paalala, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Tulungan ang bata at huwag hayaan gumamit ng gunting na mag-isa. Sa isip, panuto. Tignan ang mga larawan sa baba at ulayan ang ligtas na gawain. Sa gawa, panuto. Kabit ang mga larawan sa kanyang pangalan, basahin ng tagapagturo. Nagbibisikleta, naglalakad sa pedestrian, naglalaro ng bola. Okay, yan po mga magulang, ating module 10 ng kindergarten. So, i-guide na lang po natin ang mga anak natin sa pagsagot ng bawat modules. Salamat po.